Isa 'to para sa akin na pinakamahirap, ang maglibing ng sarili mong alaga. Dahil kabungad-bungad nga sa akin ngayong umaga, wala na nga pala si Bem. Ang naging kapartner nga ni Bang all throughout, mula nung umpisa pa lang hanggang sa dumating yung dalawang clutch na batch nila at sa huling yugto ng kanyang buhay. Sa totoo lang, wala akong idea kung ano nangyari sa kanya. Basta pagsilip na lang namin ngayong umaga, ito na nga inabutan namin. Mainit pa nga siya dyan, hindi pa siya matigas. Tinatry ko nga siya i-revive kasi nakikita ko pa nga yung mata niya, dumidilat-dilat pa nga nung una. Isa nga to sa masakit na part, yung matad siya sa mga alaga mo, tapos maugulit ka na lang, mabibiglaan na lang, na paggising mo sa umaga, wala na nga sila. Si Bem nga pala, inakasama natin sa napakarami kong videos. Isa nga pala siyang si Rama. At bago ko nga siya ilibing dito, isinama ko nga muna siya panandalian na makita siya muli at makasama siya ng mga anak niya. Bago nga pala siya mawala, nakapagbigay naman sa atin ulit siya ng panibagong clutch na 5 piraso, 5 heads. Pero yun nandito nga ay 8 dahil yung 3 anak ng kanawayong ko sinama ko nga kahapon sa kanila. Panigurado nga nagtataka din yung mga anak niya kung ano nangyari sa kanilang nanay, kung bakit wala na silang naririnig na kahit anong huni nito. At ang kanyang asawa naman, eto, binigyan ko na nga lang huling sandali para makasama niya si Bem. Ito na nga rin pala ang huling pagkakataon na makikita nyo ang tambalang Bembang, kung saan pati sa Taro Nation umabot sila. Si Bang, hindi ko alam kung ano nararamdaman niya. Hindi ko man alam kasi hindi man ako manok. Pero panigurado, ang alam ko malungkot ito. Dahil siya ang kasama ni Bem nung nawala nga ito. Inilapit ko na nga lang muna si Bang para sa uling sulyap. At dito nga, nagsimula na nga ako maghukay. Sa aking likuran nga, katabi ng malaking puno na to. Isa to sa pinakamahirap na dinanas ko muli. Ang maglibing nga ng sarili mong alaga. Nakakabigla naman kasi. Ang mga alaga ko kasi dito sa farm o sa aking munting bukid ay binibigyan ko ng importansya talaga lahat sila. At dito nga, sakto lang din pagkatapos ko nga ilibing si Bem, dumating nga pala yung mga in-order ko. Ito nga pala yung mga gamit na gagamitin ko para sa aquarium ko ng monster fish tank. Binuksan ko na nga pala to dito, gawa ng dalawa nga pala yung dumating na order na magkasing presyo at iisa yata ang laman, mukhang na doble nga ang padala sa akin. Kaya naman sinure ko na nga lang muna tong isang binuksan ko, kompleto ba lahat at all goods naman. Yung isa nga daw, ibabalik na lang ulit. Lahat nga pala ng gamit na to ay gagamitin natin para sa filtration ng aking magiging alaga, sa setup ng aking aquarium. At sabay nga rin palang dumating, maliban dito, yung in-order ko nga palang Picoys para sa mga hand feed ko dahil sakto nga din, paubos na nga pala yung aking formula. Ito nga pala yung lagi kong binibili, itong Picoys, gawa na may kasama itong scooper, saka all goods nga pala to dahil may moringa na, tapos sinahaluan ko rin to ng Cerelac, mga mixed fruits and soya, tig 250 grams nga pala para balance, 1:1 yung ratio. At nandito nga pala yung mga pinapakain ko niyan. Yung mga hand feed ko na nagbibigay sila rin sa akin sa araw-araw, ayan sila Volt, Thunder, saka si Attack. At dito naman yung si Eggy na alaga kong iguana. Dahil malapit na nga pala siyang ilipat na enclosure sa mas malaki dahil ito nga pala ay aking gagamitin na para sa kanya. Napakalaki nga pala na enclosure na to at saktong-sakto nga pala to para sa pinagawa ko ng stand, gawa ng ito nga magsisilbi na patungan ng aking aquarium at saka ng enclosure nga ni Eggy, sa baba yung enclosure ni Eggy. Kaya abangan nyo susunod na video natin ang pag-aayos natin ng aking monster fish tank. At muli, kung umabot ka nga pala sa dulo ng video natin na to, simpleng follow, like at share na parang tulong na sa akin. Farm life, peace out.